Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, bago po tayo mag-umpisa, mga minamahal ko mga kababayan, pasensya na po kayo doon po sa laging nagtatanong. Talagang busy lang po tayo sa ating farm. Busy lang po tayo sa ating, kasi alam niyo naman ang negosyo ko is farm, no? So, at syempre, meron din kasi akong inaasikaso na ako po kasi ay mayroong fish pan, no? At inaasikaso ko na syempre ako lang mag-isa. So, syempre, hindi naman madali magpalaki ng bangus, no? At syempre, hindi rin madali ang magpalaki o mag-alaga ng halaman, halaman na gulay. So, minsan ko naman sa inyo na ipinakita yung ating farm dito po sa ating programa. So, syempre bagong lahat, binabati muna po natin ating minamahal at ginagalang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Magandang hapon po sa inyo. At syempre sa ating mga solid na Epifanio supporters. Okay, sa araw na ito ay gusto ko pong pag-usapan natin. Ito pong hindi ko maintindihan talaga at hindi ko lubos na maisip o maunawaan ang utak ditong kapatid ho ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Biruin niyo ba naman, mga minamahal ko mga kababayan, biruin niyo po, bilang kapatid siya ng ating Pangulo, tila gusto niyang ipamukha, tila gusto niyang sabihin sa buong mundo o sa Pilipinas o sa mga Pilipino na itong pag-aresto o ginagawa ng ating Pangulo ay mali at hindi legal, no? Gusto niyang ipamukha sa mga Pilipino na ang administrasyong Marcos ay hindi maganda. Alam niyo, sa totoo lang, ewan ko ba kung paano naging kapatid ng ating mahal na Pangulo, ito pong si Amy Marcos, na kung totoo siya, hindi naman po talaga to Marcos, no? Dahil tulad nga po ng sinabi ko, anak po talaga ito ni Lacson, ni Mayor Lacson ng Maynila. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sabihin na lang natin hindi sila totoong magkapatid, kaya ganun talaga si Amy Marcos. Sana naman, tulad ng sinasabi ko, sana naman magkaroon siya ng konsiderasyon. Sana naman isipin niya na kung di dahil sa original, tunay na ama ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay hindi siya magiging tao. Nakita niyo naman yung itsura ni Amy Marcos. Kung di lang mayaman yan, kamukhang-kamukha po ni Babalu. Kamukhang-kamukha po ni Babalu. Mas mataas pa yung baba niyan kaysa kay Ay. Mabuti pa si Ay de las Alas, kahit mataas yung baba, nagagamit niya sa kabutihan yung kanyang baba. Nagagamit niya sa mga Pilipino para patawanin. Yung baba ni Amy Marcos, pag nakikita ko, pag nagsasalita na, hindi po siya nakakatuwa. Talagang nakakagigil po yung kanyang pagmumukha, mga minamahal ko mga kababayan. Nakakagigil. Talagang masasabi mo talagang napaka walang kwentang tao. Hindi man lamang siya nahiya sa mga Marcos. Hindi man lamang siya tinubuan ng hiya sa pamilyang Marcos. Talagang grabe po yung kanyang kakapalan. Noong nakarang araw po o kahapon, bago po ako natulog, pinanood ko yung hearing na naganap doon sa Senado. Nandoon si Police Brigadier General Torre, nandoon yung DOJ. Pag nagsalita po, etong si Amy Marcos, para bagang gusto niya sabihin, nalata sinasabi niya tama, halos hindi po nakakapagsalita. Ito pong si Rimulya.
Ah, o si Secretary Remulla ng DOJ at maging si General Torre. Para bang yung salita ni Amy Marcos, gusto niya siya lang yung pakinggan, siya lang yung magsalita, siya lang yung tama. Kumbaga, parang etong si Amy Marcos ay nagluluto sa sarili niyang kusina. Parang itong si Amy Marcos ay nagluluto ng isang ulam na gusto niya siya lang ang kumain. Yan ang pagkaintindi ko sa ginagawa niya. Alam niyo, nakakalungkot talaga eh. Pero dahil sa nanay niya, ang ating minamahal na dating First Lady Imelda Marcos, ayoko magbitaw ng salitang putang ina. Ayoko. Ayoko magbitaw ng salita na ganung lingwahe. Alang-alang na lang din sa ating ginagalang at minamahal na dating First Lady Imelda Marcos. Pero ang masasabi ko talaga dito kay Amy Marcos, gago ka, tarantado ka, baliw ka, traidor ka. Yan ang masasabi ko. Wala nang iba. At kung tatanungin nyo ko kung dapat bang sabihin ko to sa mataas na baba na to, yes. Dapat lang na malaman niya na gago siya. Dapat lang na malaman niya na siraulo siya. Dapat lang na malaman niya na wala siyang kwenta at wala siyang utang na loob. Alam nyo, ngayon lang ako nakakita ng isang kapatid na siya mismo ay tumutulong, nakikiisa sa paninira. Nakikiisa para pabaksakin ang administrasyong ito. Kayo mga kababayan, tatanungin ko kayo ngayon. Tama ba? O gusto nyo ba? Sang-ayon ba kayo sa ginagawa ni Amy Marcos? Ngayon, kung hindi kayo sang-ayon, gusto kong malaman sa pamamagitan ng inyong mga komento. At sabihin nyo sa akin yung inyong mga saloobin. Kasi talagang hindi ko lubos mawari. Hindi ko talaga lubos maintindihan kung saan kinukuha ni Amy Marcos yung kanyang kakapalan. Hindi ko lubos maisip kung saan niya kinukuha yung pagiging makapal niya talaga. 'Di ba? Halatang halata, obvious na obvious. Na yung kanyang mga nagiging hakbang, kanyang mga nagiging galawan ay walang iba kundi yung pabanguhin ng kanyang sarili. Tulungan yung ating mga kalaban. 'Di ba? Imbis na tulungan niya ang ating mahal na Pangulo para patunayan sa lahat ng mga Pilipino na ang lahat ng ginagawa niya o ginagawa ng ating mahal na Pangulo ay nasa batas. Imbis na tulungan niya ang kanyang kapatid na imulat ang mga Pilipino sa katotohanan, tila siya pa ang nagbabaon at gumagawa ng malalim na hukay para ibaon o ihagis o lunurin o ilibing ang kanyang mismong kapatid. Nakakalungkot isipin. Ngayon lang ako nakakita ng isang kapatid na mas sang-ayon siya, mas gusto niya na nakikiisa. Yes, oo, alam naman natin kung bakit ganun si Amy Marcos. Kasi nga, may matindi silang hidwaan ng kanyang may matindi silang hidwaan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero sana naman, kung meron man kayong hindi pagkakaintindihan ni First Lady Lisa Araneta Marcos, sana sinantabi mo yon, Amy Marcos. Makinig kang diputa ka. Makinig kang tarantado ka, luka-luka ka. Ayokong gamitin yung term na putang ina mo dahil ayokong idamay yung nanay mo na ginagalang at minamahal ng mga Pilipino. Kaya ang tangi ko lang masasabi sa'yo, puta ka. Talo mo pa yung baliw, talo mo pa yung pokpok doon sa ermita. Tarantado ka. Ang kapal ng mukha mo, Amy Marcos, tandaan mo, hindi ka magiging ganyan kung hindi ka tinuring na tunay na anak
ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ha? Hindi mo matitikman yung masarap na buhay. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, hindi naman bago na sa atin na talaga may likas na mga ganung klaseng tao. Na dahil meron siyang personal, meron siyang, alam na, meron siyang, kumbaga gustong gawin sa buhay niya, gusto niya yatang maging, balang araw ay maging pangulo din. Ano kaya mararamdaman ni Amy Marcos, mga kababayan, kung sakaling ganyanin din siya balang araw ng isa sa pinakamalapit sa kanyang buhay? Ano kaya mararamdaman niya kung gawin din ng ating mahal na Pangulo sa kanya, kung sakaling magiging Pangulo siya? Ano kayang mararamdaman niya sa tingin ninyo? Nai-imagine niyo ba kung ano yung kanyang mararamdaman, kung ano yung kanyang sasabihin, kung ano yung kanyang magiging reaksyon? Sa totoo lang, siguro kapag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o si First Lady Lisa Rete Marcos ang gumawa sa kanya niyan, baka marahil sa kangkungan damputin o sa masamang selda damputin o ikulong ang ating mahal na Pangulo. Di ba? Nakita niyo ba kung gaano kabait? Nakita niyo ba kung gaano ka makapagpakumbaba? Grabe. Sagad-sagaran na sa buto yung ginagawang katarantaduhan, kademonyohan talaga nito ni Amy Marcos. Imbis na ipamukha niya sa taong bayan na, o ito, taong bayan, mga Pilipino, tama ang kapatid ko. Hindi porket meron kaming utang na loob personal sa mga Duterte, pati yung batas ay idadamay na namin. Hindi naman pwede na ang utang na loob ng mga Marcos, mga Pilipino ang magbayad. Ang pinag-uusapan kasi dito, batas. Ang pinag-uusapan dito, katotohanan. Hindi porket na may utang na loob ang mga Marcos, tama po yung ating Pangulo, magtatanga-tangahan na lang sila, magbubulag-bulagan na lang sila sa mga masasamang ginagawa ni Sara Duterte. Diba? Diyan naman nagsimula yan Pero nagtataka ako. Sa simula't simula pa lang alam na ni Amy Marcos na yung kinakampihan niya, yung kaibigan niya o kinakaibigan niya, saksakan na yung masasamang ginagawa nila sa ating mahal na Pangulo. Nagmura si Baste. Siniraan ni Rodrigo Roa Duterte ang ating mahal na Pangulo. Minura ni Baste ang ating Pangulo. Ano naging reaksyon ni Amy Marcos? Wala. Pinagbintangan ng mga Duterte ang ating Pangulo na nagda-drugs. Umalma ba si Amy Marcos? Nagsalita ba si Amy? Wala. Mga kababayan, parang sa nakikita ko, isa sa pinakatinik o malaking tinik na dapat ay mawala sa landas ng ating mahal na Pangulo, itong si Amy. No? Pero natitiyak ko, kapag hindi pa ito tumigil, mukhang tulad ng sinabi ko, napupuno rin ng salok. Baka pag napuno na ang ating mahal na Pangulo, dyan natatahimik itong si Amy Marcos. Kasi mukhang hindi na talaga niya tinuturing na kapatid ang ating mahal na Pangulo sa kanya mga nagiging galawan, parang hindi talaga Hindi mo masasabing magkapatid sila Hindi mo masasabing mahal niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ginagawa niya, kitang-kita, lantad na lantad, obvious na mas mahal pa niya ang mga Duterte. Kung sa bagay, naalala ko nga pala na si Joe Masison at yung tatay na original ni Amy Marcos na si Lacson o si Mayor Lacson na namatay dahil sa babae, magpinsang buo. So sa madaling salita, kumbaga talagang kamag-anak pa sila Joma Simpson, Simpson ba yan? Season ba yan? O yan. Pasensya na kayo kung nawawala sa isip ko. Na kung saan naging kapalit ni Rodrigo Roa Duterte na naging supremo ng New People's Army,
hindi na ako magtataka. Kaya malapit si Amy Marcos sa mga Duterte dahil balita ko din bago naging mayor itong si dating mayor na Lacson diyan sa Maynila ay ito ay naging New People's Army din, no? So kaya hindi nakataka-taka. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, alam ko malalagpasan ito ng ating mahal na Pangulo. Alam ko na bagamat isa sa pinakamabigat niyang kalaban ng kanyang kapatid, alam ko malalagpasan niya to sapagkat alam ng mga Pilipino na totoo, tama ang ginagawa ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya sa iyo, Amy Marcos, isa lang masasabi ko. Sana maisip mo man lang isang araw na yung sinisiraan mo, yung minamali mo sa harap ng mga Pilipino ay itinuring kang kapatid. Tunay at hindi half-sister. Hindi ka tinuring na half-sister kundi tunay na ate. Sana maisip mo na kapatid mo yung sinisiraan mo. Sana maisip mo na mas matimbang pa rin ang kapatid kaysa sa ibang tao. Tandaan mo yan, Amy Marcos. Kaya huwag ka magtaka, Amy Marcos, kung ni katiting wala akong paggalang sa yung diputa ka. Dahil sa ginagawa mo sa aming mahal na Pangulo. Huwag ka magtataka, Amy Marcos, kung bakit pinagmumura kitang tarantada ka. Dahil siraulo ka gago ka, traidor ka. Kaya dapat lang sa'yo, kung meron pa nga mas magaganda at malulupit na mga mura, dapat ibigay sa'yo Yan ang dapat sa'yo. Hindi ka dapat papurihan. Dahil sa nakikita ko, sa lahat ng nakita kong magkakaaway na kapatid, ikaw lang yung uri ng kapatid na talagang dahil sa kapangyarihan, matindi ka. Napakakapal ng pagmumukha mo talaga, Amy Marcos. Kaya sa mga Pilipino, huwag niyong iboboto. Nakita niyo naman, kapatid nga niya, nagawa niyang traidorin. Kapatid na niya mismo. Nakita niyo. Kung siya hindi siya naging loyal, kung siya hindi siya naging sa kapatid niya, sa mga Pilipino pa kaya, na hindi niya kaano-ano, mag-isip kayo, mga kababayan. So, pero ganun pa man, lagi po tayo magsasalita. Lagi nating ilalantad dito yung katotohanan at yung mga bagay na dapat matuklasan ng ating mga kababayan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inabayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inabayan. Maraming salamat po.